plano ng lalaking to. Wow, sino siya? Ang cute niya. Kumusta? Ano to? Pinaglalaroan ba niya ako? Ganun Hinahamon mo ako Sige lang, lalabanan kita! Pumunta ka sa akin! Maligayang pagdating po sa inyo, Master. Nakakahiya. Sorry kung naghintay kayo. Isaki, boyfriend mo ba ang cute na lalaking yun? Napansin ko kanina pa siya nakatitig sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Siguradong tuwang-tuwa ang lalaking yun dahil alam niya nahihirapan ako. Kape lang ang in-order niya pero isang oras siyang nakaupo ron. Palagi na lang akong pagod. Ang hirap nito. Aba, Usui, nandito ka pa pala? Takisawa. Pareho kayo na pinasukang middle school ng president natin, di ba? Oo. Dati ba ganun na talaga ang ugali niya? Sa totoo lang, hindi siya ganun noon. Nagbago lang ang ugali niya nung nasa second year na kami. Nagkaproblema yata ang pamilya niya eh. Kaya mula noon... teka, sandali, nakakapagtaka. Nagtanong ka tungkol sa babae at tungkol pa sa president. Nandito na naman siya. Lagi Hindi ba niya napapansin nakakahalata ng mga tao rito? Tama nga ako. Interesado nga siya sa'yo, Misaki. Ha? Nag-aalala siya sa'yo. Nakakakilig. Ha? Nag-aalala? Siguro nagpupunta lang siya ron dahil naaaliw siya. Hindi yun pag-aalala, no? Misaki! Huh? Ang galing mo! Ikaw ang number 2 sa mock exam natin! Number 2? Yung number 1. Sino siya? Si Takumi ang number 1. Hindi pwede to. Hala, palagay ko disappointed siya. Siguro, pinagtatawanan niya ako dahil natalo niya ako sa mock exam namin. Pakiramdam ko minamaliit niya ako. Ano yan Nagbabasa na naman kayo ng adult magazine? Hindi, manga lang to. Hindi porket may daring picture. Pang-adult na to, no? Akin na to! Bakit mo kinuha? Bakit yung mga babae pwede magdala ng magazines pero kami mga lalaki, hindi? Hindi patas ang trato mo sa mga lalaki at babae rito sa school. Hindi lang kami dapat parusahan, dapat maging mahigpit ka rin sa mga babae. Naiintindihan ko. I-review ko kung anong laman ng lahat ng magazines dito. Lahat na makikita ko may adult content, kukumpiskahin ko at hindi ko ibabalik. Sabihin niyo sa akin ang titles ng mga dadalhin yung magazines. Ganon din sa mga babae. Pero marami ka nang ginagawa, di ba? Kakayanin mo pa bang i-check isa-isa yung magazines? Okay lang. Kailangan kong gawin yun bilang student council president. President. Huh? President kasi, hindi na nagtutugma yung mga account natin noong nakaraang buwan. Ano pong gagawin ko? Simpleng pagbibilang lang ng pera ang trabaho mo rito, hindi mo pa magawa ng maayos! Hayaan mo na, ako na lang ang gagawa nun. Sobrang dami kong ginagawa. Natutuwa ka ba kapag nahihirapan ka? Anong ginagawa mo rito, ha? Para nag-e-enjoy ka kapag nahihirapan ka eh. Bukod pa ron, isa ka ring sadista. Ha? Alam mo, sa palagay ko, kailangan mo rin mag-relax paminsan-minsan. Tuwing nakikita kita, Hindi. nag-aalala ako sa'yo. Lumayo ka! Makinig kang mabuti. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ganun ba? Hindi ako pwede magkasakit ngayon.
Kailangan ko pa palang i-check yung mga accounts. I-review ko pa yung magazines na dinala nila. At kailangan ko ng mas maraming oras ngayon para mag-aral. Alam mo, sa palagay ko, kailangan mo rin mag-relax paminsan-minsan. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Para bang wala akong nagagawa ng maayos. Nangihina ako. Teka, si President ba yun? Aba, si President ka. Nagtatrabaho siya bilang isang maid. Isa ba itong biro? Tara, tawagin natin lahat. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang mga tenga ko. Kuna natin siya. Masama to. Ha? Tatakas ka ba? Okay lang ba to, President? Palagi mong pinahihirapan ang mga lalaki sa school pagkatapos nagtatrabaho ka pala sa isang maid cafe dito. Bitawan mo nga ako. Bilang parusa, gusto kong bigyan mo kami ngayon ng special service. Smile naman dyan. Gusto kong tawagin mo kaming master. Oo nga, isa kang maid, di ba? Hindi. Wala na akong lakas. Ngayon ko lang napansin na isa ka palang babae, President. Nagbabago itsura mo kapag ganito ang suot mo eh. Huwag mo siyang hawakan dahil lang nagagandaan ka sa kanya. Mukhang may sakit ko. Okay ka lang ba? Sorry. Sorry, Usui. Okay lang. Magpahinga ka hanggat gusto mo. Misaki, nagulat ako nung tumawag yung manager niyo rin sa trabaho mo. Sorry po. Eto, magpahinga ka na lang dito, okay? Nakatulong sa akin ang pagpapahinga ko ng isang araw. Hindi nila sinabi sa iba yung nakita nila, kaya huwag ka mag-alala. Ganun ba? Ang totoo, pinaghandaan ko na yun. Teka, may ginawa ka ba sa kanila? Wala naman. Sinabi ko lang na huwag nila ipagsasabi yun. Dahil yun ang sikretong libangan ko. Sabi ko na nga ba't nag-i-enjoy ka eh. Magagalit ka pag sinabi ko nag-aalala talaga ako, di ba? Sa totoo lang, palagay ko, okay lang namang malaman ng buong eskwelahan eh. Okay lang namang magkaroon ng part-time job. Ano ngayon kung isa kang maid? Yung pagiging malakas mo, yung pagiging matalino mo, yung pagiging matulungin mo sa ibang tao, yun ang mas importante. Hindi nakakaya ang ginagawa mo. Habang nagpapahinga ako, buong araw ako nag-iisip kung bakit inis na inis ako sa'yo at sa mga ginagawa mo. Huwag ka na mainis, pinuri kita, di ba? Naisip kong kahit gaano ko bilisan ang ginagawa kong pagtakbo, lagi ka pa rin nauuna kahit relax na relax ka lang sa lahat ng ginagawa mo. Tumatakbo ka ng pabaliktad habang pinagtatawanan mo ko. Tapos inaasar mo pa ako. Nagpapaka-competitive ako pagdating sa lahat ng bagay, kaya naman galit na galit talaga ako sa'yo, Usui. Pero nagawa mo akong mailigtas ngayon dahil mabilis kang kumilos kaysa sa akin. Maghintay ka lang, malalampasan din kita, at kapag dumating ang araw na yon, ako naman ang mag-aalala sa'yo. Oo nga pala. Salamat dahil pinahiram mo ang muffler mo. Salamat din sa tulong, ha. Ayoko sana magkaroon ng utang na loob, pero wala akong maisip na paraan kung paano ako makakabawi sa'yo. Buti pa ikaw na lang ang mag-isip, ha. Kung ganon, May naisip ka na? pwede ba kitang maging personal maid ng isang araw? So,